Okay. Good morning, church. Nasubukan niyo na bang manalangin? Tapos ang prayer mo, eto, pero ang binigay ni Lord, eto. Ano ho? Nagpe-pray ka ng karunungan, simplicity, knowledge. Nagpe-pray ka ng clarity about God's purpose in your life. So ito lang yung nagpe-pray mo, pero ang ibinigay ni Lord, pinakamalinaw na revelation niya para hindi lang para sa iyo, bagkus para sa buong mundo ang binigay ng Panginoon. Hindi lang yung plano ni Lord, particularly sa iyo, sa bansa ninyo, pero ang ibinigay ni Lord, it is His plan para sa buong mundo. Well, church, ang tinutukoy ko po walang iba kundi ang prayer ni Prophet Daniel. Kung maalala ninyo, di ba last topic natin, ang panalangin ni Daniel, pinag-pray niya yung kanyang bansa, humingi siya ng tawad sa mga kasalanan na hindi naman siya involved, pero idinamay niya yung kanyang sarili sa pagkakasala. Tapos, eto na, nung inayos ni Daniel yung kanyang prayer, nag-fasting siya, nagsuot siya ng saklot, nagluksa siya, at hiningi na niyang tawad yung kanyang buong bansa at yung kanyang mga ancestors sa kanilang pagkakatalikod kay Lord. Pero ang ibinigay ng Panginoon, eto matindi. Yung blueprint ng plano ng Diyos sa buong kasaysayan, hindi lang ni Daniel, hindi lang ng buong Israel, rather yung buong kasaysayan ng mundo, yung plano ng Panginoon sa buong mundo, ibinigay po niya. Ayan, So ito yung title ng ating mensahe, God's Plan of Redemption. Tingnan po natin yung outline po. Nung nag-reveal ang Panginoon kay Prophet Daniel, there are three things na sinabi na ibinanggit ang Panginoon dito. Number one, ito po, yung sa outline natin. Sa verse 20 to 23, God answered Daniel through an immediate revelation to his prayer. Nagbigay agad ang Panginoon ng mabilisang sagot. Church, listen. Sinagot niya pero hindi pa sinolusyonan. Iba yung sinagot mo lang pero hindi mo pa ine-execute. Mamaya-maya makikita natin kung gaano pa katagal yung pag-execute ng Panginoon dun sa answer niya. So, ito, the immediate answer to prayer. Basahin natin yung verses 20 to 23 ng Daniel chapter 9. Ito po ang sabi niya, karugtong to nung nakaraan. While I was speaking and praying, habang nananalangin at nagsasalita siya, at hinihingi ng tawad ang kanyang mga kasalanan at yung kanyang mga kababayan, at humihingi siya ng request sa ating Panginoon, sabing ganyan ni Daniel, the Lord my God for His holy hill. Ang ipinagpipray niya pag sinabing holy hill, yung Jerusalem, kasi yung Jerusalem, capital ng Israel, tsaka mataas na lugar po yan. So ipinagpipray ni Daniel ng paghingi ng tawad, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang mga kamag-anak, yung kanyang nation, at maging yung kanyang lugar, yung bansa. Ano sabi niya sa verse 21? Ito po ang nangyari. While I was still in prayer, sino to? Gabriel, the man I had seen in the earlier vision. Kung maalala po ninyo, sino yung angel na nagpakita kay Mary? Parang ito rin yata, Gabriel, Ito rin yung nagpakita yata kay Zechariah, So si Gabriel, yung pinadala ng Panginoon para mag-reveal kay Daniel, ano ang sabi? The man I had seen in the earlier vision came to me in swift flight about the time of the evening sacrifice. Habang nagpipray si Daniel, pero mo, nag-respond, nag-react agad ang langit, nagpakita ang mensahero ng Diyos. At ano ang sabi sa verse 22? Tingnan po natin yung karugtong. Sige, verse 22, Arvin. He instructed me and said to me, Daniel, I have now come to give you insight and understanding. Let's go back to the outline, church. Ano ang point nito? Alam niyo po, pag nag-pray tayo seriously kay Lord, pag hiningi mo ng tawad yung mga kasalanan mo, at hindi lang yan, yung kasalanan ng ibang tao, nag-intercede ka, pinag-pray mo yung nation mo, tinake mo seriously si Lord, sa prayer time, sa meditation time, sa devotional time mo, siseryosohin ka rin ni Lord. You see how Daniel prayed seriously to God, and how God reacted and responded to Daniel's prayer seriously. Tandaan nyo, honor God and He will honor you. So, nagkaroon agad ng immediate answer to prayer. Ano pa po ang nakalagay? Sabi pa po rito, church, sige next. Yung pangalawa ito, there is the rebuilding of Jerusalem and the arrival of Messiah. Basahin natin yung verse 23 muna, yan, hanggang 25. Tingnan po natin. Ano ang mensahe ng Panginoon kay Prophet Daniel through the angel Gabriel? Let's read yung 23. Sige, 23.
Sabi po rito, as soon as you began to pray, an answer was given. Ang galing. Nung nagpe-pray ka, nung nagsiseryoso ka na kay Lord, may answer na agad. No, ano yung answer? An answer was given, which I have come to tell you. Sasabihin na ni Lord. Hindi ba't ang ganda pagka litong-lito ka, hindi mo na alam ang next move, you don't know what to do, naguguluhan ka sa situation sa Iran, sa Middle East, sa Israel, naguguluhan ka sa situation sa Senado, sa Malacanang, sa Pilipinas, naguguluhan ka sa situation sa trabaho mo, naguguluhan ka sa situation sa church mo, naguguluhan ka sa situation sa personal na buhay mo, pero ito ang Lord sasagot na. Ano po? So sabi rito, as soon as you began to pray, an answer was given. May sagot na si Lord, which I have come to tell you, for you, anong dahilan? For you are highly esteemed. Biruin mo, ang taas ng pagtingin ng Panginoon kay Prophet Daniel. At sabi niya, Daniel, therefore, consider the message and understand the vision. Isa po sa nakita ko kay Prophet Daniel, yung galing niya na mag-interpret, mag-prophesy, at mag-analyze sa mga revelations ng Panginoon. Na-decipher niya kung ano yung message ng Panginoon dun sa yung writings of the wall kay King Belshazzar, yung Mene, Tekel, Parsin. Nalaman ni Daniel yun. Na-interpret ni Daniel yung panaginip ni King Nebuchadnezzar tungkol sa mataas at malaking puno. Na-interpret ni Daniel yun. Ang dami niyang na-interpret ng mga visions, pero ito, ibibigay na talaga ng Panginoon sa kanya. Ano kaya ito? Verse 24, tignan natin. Ano? Listen, ito talaga literal eh. 70 sevens. Ilan po yun? 70 times 7. Oh. Ilan po yan, mga kapatid? 70 times 7. Ilan? Mahina po kasi ako sa math, kaya nga ako nagpastor ako eh. Ayan. 70, 49. Oh, 490. Oh, kasi 7 times 7, 49 eh. Oh, paglagay mo ng isa pang 0, 490. 490 years. Ano? From the time of Prophet Daniel, magbilang ka 490 years onwards or ipas forward mo, it is the time of Christ. Pero mo literal na nangyari, oh. Sabi po rito, 77 years are decreed for your people in your holy city to finish. Ano sabi ng Panginoon? Ano ang mangyayari sa in the next 490 years? Ito po, there are 6 things na may gagawin si Lord. Number 1, ito po, finish transgression. Tapusin ang pagkakasala o pagkakasalangsang ba tawag doon, yung pagkakakross. Finish transgression. Kasi ibig sabihin ng trespassing, di ba? Hindi mo lugar, nag-cross ka. Yung transgression, hindi mo dapat ginagawa, ginawa mo. Ayan. In short, ang transgression, pagkakasala. So God will end up sin. Pangalawang gagawin niya, put an end to sin. Tatapusin na niya ang kasalanan. Tatapusin niya yung pagkakasala, tatapusin niya ang kasalanan. Sunod, ito na, pagbabayaran niya yung ginawa ng mga makasalanan, to atone for wickedness. Sunod, to bring everlasting righteousness. Aba, grabe no? Ida-download ni Lord ang tama at wasto at banal na pamumuhay. And to seal up vision and prophecy. Ayan, ititigil na niya yung vision and prophecy kasi andyan yung pinaka-revelation ng Panginoon na ang ating Panginoong Jesus. And then next, to anoint the most holy. So itong 6 na bagay na ito, ang tanong ko, when did these 6 things happened? Nung panahon ni Christ. At kung bibilangin niyo yung panahon ni Prophet Daniel sa panahon ni Christ, 77s, 490 years. Di ba nung natapos na ang pamumuno ng Persian Empire, ang nag-end ng Persian Empire, walang iba kundi si Alexander the Great. No? Greek Empire. And then, nung natapos na ang pamumuno ng Greek Empire, for about 300 years, dumating na ang pinakamalakas na imperyo na nakita ng daigdig, ang Roman Empire, which is doon din exactly na isilang ipinanganak si Kristo. So 490 years from the time of Prophet Daniel to the time of Christ. Ano ho? Kaya nga church, 'di ba, kung sasabihin natin na merong time sa Bible
na nagtigil ang prophecy ng 300 years. Di ba ang pinaka-last prophet si Malakay? Tapos ang sumunod ulit na nagpakita si John the Baptist. 300 years daw yung gap niyan eh. So biruin mo 300, 400, ito na. Dadating na si Jesus Christ. Ang tanong ito, nagpe-pray si Daniel ng clarity, nagpe-pray ng guidance, nagpe-pray ng wisdom, pero grabing revelation, grabing pag-download ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Tama po ba? Kumbaga, humihingi ka lang nagtuturo ka lang o humihingi ka lang ng karunungan ng 1 plus 1, ang itinuro sa iyo ni Lord, algebra na, ayan, geometry na, in advance ka na ni Lord, kapatid. Grabe na ang tinuro ng Panginoon kay Daniel. Basahin natin yung verses 25 further. Sige, tingnan natin yung karugtong. Next, know and understand this. Ayan, sabi ng Panginoon, alamin mo at unawain mo kung ano ito. From the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Anointed One. Nakita nyo? Wala pa si Jesus Christ during this time, hundreds of years pa bago siya dumating, pero it has been written, it has been revealed, it has been prophesied through the prophet Daniel, not just prophet Daniel, but the prophet Isaiah. Hindi lang kay prophet Daniel at prophet Isaiah, maging nung Genesis pa, nung Genesis 3, it has been revealed doon sa Genesis, nung kauna-unang pa nagkasala ang sangkatauhan, that a Savior, a Messiah will come to save us. So sabi ng Panginoon dito, listen, alamin mo at unawain mo ito. Yung pagre-restore at pag-aayos ng Jerusalem until the Anointed come, the ruler comes, there will be 7 sevens. So pagtapos nung 490, meron pang 749 ulit. And 62 sevens, and it will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. Ang itinutukoy dito ng Panginoon, yung pagre-rebuild ng Jerusalem temple. So binigyan niya naman na yung specific na taon na mangyayari. There will be 7 sevens, 62 sevens. Ang hilig ng Panginoon sa 7, mga kapatid. Ayan, kung gaano kahilig ang demonyo sa 666, ito naman 77 naman si Lord. So ayan, binanggit niya rito na magkakaroon ng pagre-rebuild. Okay, let's go back to the outline church. Ano yung pangatlo? Sige, yung pangatlong bagay na mangyayari, ito po. Hindi yan, yung sa yung outline. Hindi yan. Ito na. From verses 26 to 27, ito na yung karugtong nung binanggit ng Panginoon. Pagdating ng Messiah, mamamatay siya sa cross, mape-persecute ang mga followers, paparusahan si Jesus Christ, tapos there will be a what? Alam nyo, nung AD 70, binanggit din, di ba, 77s, sisirain ni Emperor Titus yata ang Jerusalem. Actually yan, pre-prophesy din yan ni Christ Iniyakan nga yung Jerusalem iniyakan ni Jesus Christ So, from verses 26 to 27, God also revealed the rejection and the destruction that will happen in Israel. Ano yung rejection? There will be rejection of the Anointed One. And there will be a destruction in Israel during that time. Let us read yung 26 hanggang 27th verse ng chapter 9. Ito sabi ng Panginoon, after the 62 sevens, the Anointed One will be cut off and will have nothing. May tanong ako, ano nangyari kay Christ? Di ba, crucify? Di ba yung kanyang mga followers pinersecute? Di ba, it is as if they have nothing left in their lives. Ang sabi pa ni Lord, the people of the ruler who will come will destroy the city and sanctuary. Biruin mo, kakatayo mo nung templo, nung sanctuary, nung Jerusalem temple, yung ruler na magte-take over, wawasakin ulit. Sino yan? Yung Roman Empire. And the end will come like a flood. Ano sabi? War will continue until the end and desolation have been decreed. Ikaw si Daniel, nagpe-pray ka ng kaliwanagan, ng restoration. Maganda yung binigay ni Lord nung unang part Darating yung Anointed One, ito yung gagawin niya, tatapusin niya ang pagkakasala, magdadala ng righteousness. Pagtapos, yung Anointed One, papatayin, ipe-persecute yung mga followers. Tapos Lord, parang, ano mangyayari? Ba't parang there will be war, desolation, and destruction
na inyong itinadhana. Well, actually, ganyan talaga kagulo ang sanlibutan, church. Pero kahit na sa kabila ng kaguluhan ng sanlibutan, kung tayo ay kagaya ni Prophet Daniel na nakakapit pa rin kay Lord, hindi ka matitinag. Magkakaroon ka ng unshakable faith, unshakable foundation in God and in Christ Jesus our Lord, mga kapatid. Verse 27, ito na po yung karugtong. He will confirm a covenant with many for 1/7, and in the middle of the 7, He will put an end to sacrifice an offering. And on a wing, He will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on Him. Sino to? Yung kalaban ng Panginoon, yung Antichrist. Sino ba yung mga yan? Yung mga kumukontra sa church nung araw, yung mga Roman emperors, di ba yun ang ginawa nila? Abomination ang ginawa, desolation ang ginawa, kasi nakalagay yan sa book of Daniel. Okay, ano ang point dito, church? Ilagay natin yung sarili natin kay Daniel. During this time, sabi ko nga, Daniel must have been 80 years old. Matanda na. Pero, biro mo, no, sa kabila ng kanyang katandaan, ang prayer niya sa ibang tao. Ang prayer niya sa kanyang nation. Pero ang maganda ang ibinigay ng Panginoon, grabe. In advance ng Panginoon ang karunungan ni Daniel to the point na Daniel had a glimpse of knowledge about Christ Jesus. Alam niyo, ito maganda mga kapatid eh. Ito yung mga inaasam-asam na mga Old Testament characters eh. No? Yung pinaka-inaantay nila na hindi nila naabutan sa mismong lifetime nila, pero binigyan sila ng Panginoon ng opportunity to have a glimpse of knowledge about the great one who is coming, about the Messiah, about the Son of God, mga kapatid, about Jesus Christ. So siguro si Daniel, salamat Lord, binigyan mo ko ng sulyap ng karunungan para malaman kung ano ang gagawin ng inyong ipinangako na inyong anointed one. And for that, kapatid, si Daniel, solved na. Pwede na siyang, kasi malapit na siyang mamatay nito, 80, matanda na mga kapatid. Lord, sige, it is well with my soul, Panginoon. At least kahit papaano, nalaman ko yung mga plano ninyo. Kahit wala na ako nito, Lord, at least papaano, kahit wala na akong 490 years pa, Panginoon, at least kahit papaano, nakita ko, Lord, yung inyong plano. Ang isa pang pinakamagandang application nito, kapatid, kahit na ano mangyari, once na dinecree ng Panginoon, once na itinadhana niya yan, pangyayarihin niya yan. Kaya kapit lang tayo sa faith. Church, ngayong umaga, actually introduction pa lang to no? I would like to focus on verse 27. Yung God's redemptive plan. Merong 6 na bagay na binanggit ang Panginoon dito Tingnan natin yung sunod sa outline niya, church. Ito po, yung God's plan of redemption. Yung verse 24 rather, ito ang gusto kong pag-focusan. And number 1 na ginawa ng Panginoon, Jesus, to finish transgression. Ano yung transgression? Di ba pag sinabing transfer? Di ba pag sinabing transit? Di ba? Pagtawid. Di ba? Transgression. Ito, mga kapatid, pag sinabing transgression, yung dapat mong hindi ginagawa, nagawa mo. In short, ang transgression, violation. Violation of God's law. No? So, number 1 na tatapusin dito ng Panginoong Jesus, yung pagkakasala, yung katigasan ng ulo, yung sin and rebellion. Tingnan natin, church, yung karugtong. Tingnan po natin, basahin natin. God will bring man's sin and rebellion to end. Ayan. Tatanggalin ng Panginoon yung rebellion ng sangkatauhan at yung kanilang kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo at nung kanyang cross. Nakita nyo? Ano yung sumunod na tatanggalin ng Panginoon? To put an end to sin. Ano ibig sabihin nito? Ano yung transgression tsaka sin? Yung transgression, kapatid, yung the act of committing sin. Ang pangalawang tatanggalin ng Panginoon, yung consequences of sin. Yung kaparusahan, yung impyerno. Ano sabi? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. Hindi na siya makakatikim ng consequences of sin. Hindi na siya mapupunta ng impyerno, but will have an everlasting life. Ito yung sinasabi dito ni Angel Gabriel, that God, Jesus Christ, will put an end to sin. Tatapusin na niya yung pangil, yung consequences, yung bunga ng kasalanan na nangyari sa buong sangkatauhan. O di ba't yan ang ganda? No? So si Daniel, he is praying for forgiveness, pero ito ang binigay ng Panginoon.
Daniel, i-abolish na natin yan. Tatanggalin na natin yan. Ayan. Since power and penalty would be dealt with through the work of Christ. Di ba sa pamamagitan ng cross, yung consequences ng kasalanan, kapatid, yung titulo mo sa impyerno, tinanggal na ni Lord. No? Actually, lahat tayo may land title na sa impyerno eh. Yan ang tinanggal na ng Panginoon. Yung selda natin sa impyerno, tinanggal na niya. Tinanggal na niya yung pangil ng kasalanan, tinanggal na niya yung kapangyarihan ng kasalanan sa buhay natin. So since power and penalty would be dealt through the work of Christ, biro mo malaya ka na. Okay ka na. No? Akala ni Prophet Daniel, ang pinaka-problema ng Israel is slavery. Sabi ng Panginoon, hindi. May mas malaking problema, hindi lang ng Israel. Buong sangkatauhan, ang pinaka-main problem natin, sin. Because sin separates us from God, and sin, what? Makes us candidate in hell forever. No? So yan yung kapangyarihan ng kasalanan na tinanggal ng Panginoon. Pangatlong bagay na inayos ng Panginoon dito, to atone for wickedness. Pagbayaran yung kasamaan, kapatid. May tanong po ako sa inyo. Bakit po kailangan pang mamatay ni Jesus sa cross kung pwede naman niya tayong dalhin sa langit agad-agad? Why there is a cross? Sa tingin niyo bakit? Oo nga, pwede naman tayong dalhin ng Panginoon agad sa langit eh. Nang walang dumadanak ng dugo eh. Nang walang namamatay eh. Bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit? Kasi dito pinapairal ng Panginoon yung kanyang justice. Hindi pwedeng automatically dalhin agad tayo ng Panginoon sa langit nang walang Kristong namamatay. Kasi paano yung ginawa mong kasalanan? Sino magbabayad niyan? Sino ang magsasuffer niyan? No? Nasaan ang hustisya? So because of God's holiness and justice, nagkaroon ng cross. And because of His love, nagkaroon din ng cross. So, parang ito ang nangyari, church eh. No? Nagkasala ang tao, no? And since sin, pinakaayaw ng Panginoon yan, nung nagkasala tayo, ang sabi ng Panginoon, dapat kong parusahan tong sangkatauhan kasi nagkasala eh. Pero nung paparusahan na niya, hindi, mahal ko sila eh. How could I condemn the people I love, sabi ng Panginoon. Ngayon, kung ililigtas ko naman sila, may kasalanan nga eh. Galit ako sa kasalanan eh. So dito pa lang, nagkaroon na ng, alam niyo ba yun, nagkaroon na ng conflict eh. Para kay Lord eh. Galit ang Panginoon sa kasalanan, pero ang problema, yung kasalanan nagawa ng tao, ang problema, gustong dalhin ng Diyos ang tao sa langit, sa piling niya, pero hindi pwede dahil may kasalanan, kaya gumawa ng paraan ng Panginoon sa pamamagitan ng cross. Kailangan ma-dealt ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus Christ. Hindi, ang point dito, church, alam niyo po kung ano? That is how God seriously dealt with our sin. Akala natin, ang pagkakasala, ganyan-ganyan na lang. Pwede ka naman magkasala, mamaya mag-repent na lang ako, Lord. O, diba? Panginoon, iniinis ako nitong mga ito, Panginoon, patulan ko na, Lord, saktan ko na, makipagbalagbagan na rin ako, Panginoon. Tapos pagkatapos na, Panginoon, mag-repent naman ako, patatawarin mo naman ako. Akala natin ganun-ganun lang. Pero hindi eh. Siniseryoso ng Panginoon ng kasalanan. Tayo ba siniseryoso ba natin ang kasalanan? O minamahal natin ang kasalanan? Kung alam mo na nagkakasala ka na at kung alam mong tinutukso ka na para magkasala, then deal seriously with it. Because that is how God, dealt sin seriously. Sineryoso ng Panginoong Diyos ang kasalanan to the point na namatay si Jesus Christ para sa atin, para pagbayaran yung ating kasalanan. Pangatlong bagay na ginawa ni Lord, to atone for our wickedness. Pagbayaran yung bagay na hindi mo ginawa, mga kapatid. Alam niyo, dyan palang ma-appreciate mo na si Lord eh. Diyan palang makikita mo na mahal ka ni Lord at diyan palang makikita mo na ang wisdom ng Panginoon. So bakit nagkaroon ng cross, mga kapatid? Kaya nagkaroon ng cross para maparusahan yung ating pagkakasala, para mapagbayaran yung ating pagkakasala. So kung alam mo na ang dahilan kung bakit namatay si Lord, ikaw pala dapat ang nandyan, kapatid, dapat seryosohin mong pagkakasala. Never underestimate yung temptation. Never underestimate na pag ikay nagkasala. Dapat pag ikay nagkasala, Lord, na ang dumi-dumi ko,
patawarin mo ko and give me the power to win over my struggle with sin, Panginoon. Ayan. To atone for wickedness. The Messiah would provide atonement between God and humanity. Alam mo, ito maganda kay Lord pagdating kay Prophet Daniel Hindi niya alam yung doctrine of atonement pero tinuro sa kanya ng Panginoon. Pero may mag-a-atone sa kasalanan ng sangkatauhan. Next, ito po yung pang-apat, to bring in everlasting righteousness. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Di ba nung ang tao ay naligtas na ni Kristo, nung tayo na-baptize na, andyan na ang Holy Spirit sa atin, that says to us, that empowers us, that influences us to live a righteous living. To live a sin-free life, mga kapatid. So biruin mo, nagbigay ang Panginoong Diyos ng everlasting righteousness sa mga taong magsusurrender, tatanggap kay Kristo bilang kanilang Lord and Savior. To bring in everlasting righteousness. What does it mean further? Tingnan natin, God's kingdom will be characterized by everlasting righteousness. If you will observe how the kingdom of Israel looks like, di ba parang paganon-ganon sila? May mabait na moment, may makasalanang moment, siyempre naparusahan sila, babait na moment, magkakasala ulit. Paganon-ganon sila Pero ito, ang binabanggit ng Panginoon dito, yung kanyang kingdom is characterized by everlasting righteousness. Kumbaga, once na tinanggap mo si Christ, dapat ang pag-take off ng buhay mo, paganon na. Hindi ka na paganon-ganon, kapatid. Paganon na, diretso na. Ay, nakaganong ka na kay Lord, dapat diretso na. God's kingdom will be characterized by everlasting righteousness. And then yung panglima, ayan, to seal up vision and prophecy. Ano ibig sabihin? Tingnan natin yung karugtong. Ayan. God's prophetic promises will be completely fulfilled. Ayan. Yung pinaka-ultimate na promise ng Panginoon naganap na kay Christ. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi niya, ginawa ko na. Ito na. Ito na yung pinakamalaking pasabog ni Lord sa atin. Si Jesus Christ. The ultimate promise. No, God's promises will be completely fulfilled, mga kapatid. So pagka ang ibig sabihin nito na nandiyan na yung pinaka-complete revelation, ano pang hahanapin natin? Ano pang hihilingin mo at i-ask mo kay Lord? No? Ang problema sa panahon natin ngayon, dumating na yung fulfillment of God's promise sa sangkatauhan, nabubudol pa. May naniniwala pa. May nagpakilalang anghel, o ako yung pinakahuling anghel, yung sugo. Naniwala naman yung iba. Ito na nga na kay Lord na nga yung huli. Tapos may sumunod pa, ako pa yung isang anointed, kuno-kunong anointed. May naniwala pa. May nabudol pa, mga kapatid. At alam nyo, mga kapatid, sa future, may darating pang ganyan. May magpapanggap pa na ako yung angel, ako yung yung anointed son, o ako yung appointed, disappointed. Ang dami mga nagkiklaim, mga kapatid Hindi ho ba? So ano sabi ni Pablo sa Galatians 1:8? Pag mayroong mang tao o anghel o kung sino man ang dumating sa'yo at nagpakilala na siya ay sugo ng Diyos, hindi, siya, paki-condemn nyo yan, sabi, huwag niyong paniwalaan yan, hindi, peke yan, nambubudol yan. Kasi na kay Christ na yung pinakahuli, naisil na kay Christ yung pinakahuling prophecy, mga kapatid Kagaya ngayon, may nagpapakita pa, may sinasabi sa akin si Lord. Ayan. May mga propeta na ayan. Minsan yung mga hula nila, may mamamatay na presidente, may mamamatay na mga celebrity. Sana kung ang propeta, ang prophecy nila, mamatay na lahat ng kurap, pwede, mga kapatid Tama po ba? Pero totoo naman, mga kapatid, na kay Kristo na ang huli. Huwag na tayong maniniwala na meron pang susunod na isusugo, na susunod na anghel, o susunod na appointed son, kasi na kay Christ na, naisil na di ba? Epalpe, tama po ba, mga kapatid? Huwag na tayong maniwala doon na kay Christ na lahat. Next, ano pa yung susunod? Ito pa, to anoint the most holy. Okay, ano ibig sabihin ng to anoint the most holy? Let's see further. Tingnan natin. Ayan. The consecration of God's holy dwelling and fulfillment of redemptive plan. Actually, binabanggit ito yung kingdom of God Hindi lang Israel. Yung movement, yung kingdom of God, yung kaharian ng Diyos na ang kanyang tagasunod, yung mga naniwala kay Kristo at nagpasakop sa Kanya. So, i-consecrate. When we say consecration, pababanalin,
paaayusin, no? Ilalagay yung pinakamaganda, yung the best ni Lord para sa kanila so that they will praise and worship God forever. Di ba? The consecration of God's holy dwelling and fulfillment of His redemptive plan. Okay, wala na kasunod, di ba? Okay, ano ang lesson nung ating binasa ngayon about Daniel 9:20 to 27? Number 1, ito po. Dito na tayo magtatapos. God hears and answers. Kung nalilito ka, naliligaw ka, hindi mo alam ang next move, pray seriously and God will in return answer you seriously because God hears and answers. May tanong ako, church. Nabago ba yung situation ni Daniel? Nag-improve ba yung lifestyle niya when he prayed and when God answered? Wala. Sa totoo lang, wala naman nangyari kay Daniel eh. Wala naman nabago sa kanya eh. Pero ang maganda kay Daniel, nadagdagan yung kanyang karunungan. At ang maganda kay Daniel, kapatid, ang nakinabang ng sagot sa panalangin ni Daniel, hindi naman totally siya eh. Alam niyo ba kung sino nakinabang sa panalangin ni Daniel? Tayo. Kaya nga tayo nagdi-discuss ngayon. It is simply because we have benefited from the answer that God gave to the prophet Daniel. So God hears and answers. Kapatid, tandaan natin, nagpe-pray ka ng kahit tagal-tagal, paulit-ulit, pero hindi mo namamalayan, ang sagot pala ng Panginoon sa panalangin mo, hindi pala nangyayari sa'yo. Ang sagot pala ni Lord nangyayari sa next generation ng mga believer. Wala namang nabago sa buhay ni Daniel eh. Pero ang impact ng kanyang panalangin at pagsagot ng Panginoon sa panalangin ni Daniel, it impacted the next generation of the God's followers and believers and God's holy people, mga kapatid. So God hears and answer. Pangalawa, ito po, God has a sovereign plan for history. Ang galing ng Panginoon, di ba? Ang daming lumabas na superpower, may sumunod na superpower, may sumunod na mas malakas na superpower, pero hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang kingdom of God, no? Na ginagabayan, na nag-i-influence at patuloy na nagko-conquer sa kapangyarihan ng kasamaan dito sa mundong ito. God has a sovereign plan for history. Church, listen. Kung alam mo yung pinakaplano ng Panginoong Diyos sa buong kasaysayan, ano dapat ang reaction mo? There would be two things na dapat nating reaction eh. Unang-una ito, yung maging unstoppable ka, kasi sa kabila ng mga kaguluhan, kalituhan na nangyayari, ang ending, champion pa rin tayo because of God. Yun lang. Yung maging unstoppable ka sa faith, yung wag kang panghihinaan ng loob, kahit na may nakikita kang corruption, patayan, kaguluhan, sakuna, delubyo, lindol, yung bang unstoppable ka pa rin sa faith kasi ang nagsusulat ng kasaysayan, hindi yung kaguluhan at kasamaan, si Lord. At ang Lord, pag nagsulat yan, ang ending, good news palagi. Ang ending, tinalo pa ang mga marapele tale na ending, mga kapatid, pag si Lord ang nagsulat at nagplano ng kanyang history. Oo, may nakikita tayong gulo sa Mindanao, lindol, gulo sa Senate, gulo sa Middle East, patayan. Oo, nakikita natin sa sarili natin, we are what? Tumatanda tayo, nanghihina tayo. Pero kung alam mo yung sovereign plan of God, historically, ay kahit na pangit ang nangyayari sa buhay ko, Lord, ang ending, good na good pa rin because you have written my history. You have written my life and isinama mo, Panginoon, ang buhay ko sa sovereign plan mo para sa kasaysayan ng sangkatauhan. Dapat hindi ka matitinag eh. So pangalawa, kung alam mo ang sovereign plan ng Panginoon for our history, ito yung pangalawang dapat gawin mo. Aside from unstoppable ka, ito yung pangalawang gagawin mo. Alam mo yung purpose mo? Ano purpose mo? Loving God, loving people, win souls and make disciples. Tama po ba? So dapat doon lang iikot kasi alam ko connected yung plano ko, yung ginagawa ko dapat connected sa sovereign plan ng Panginoon. O, di ba dapat ganun eh? Ano ho? Kung alam mo ang sovereign plan ng Panginoon sa sangkatauhan, dapat alam mo rin kung paano i-connect ang purpose ng buhay mo doon sa sovereign plan ng Panginoon sa history. O, paano ko ma-connect? Simple lang. Loving God, loving people, win souls and make disciples until what? Christ returns. So God has a sovereign plan for history. Pangatlo po, church, ito ho.
Ayan. Jesus is the fulfillment of God's redemptive purpose. Ayan. Si Jesus na ang pinakahuli. Ayan. Sabi ko nga kanina, wag nang maghanap pa. Baka mamaya kasi may biglang dumating. Ako ang junior ni Kristo. Ayan. Ako naman yung deterred. Ayan. Ako yung junior nung sugo. May ang dami-dami na nanganak-nganak na kung ano-ano na mga. Si Jesus na nga yung huli. Palpatama ba? So kung alam mong si Jesus na yung huli, doon ka lang umikot ang purpose mo. Jesus is the fulfillment of God's redemptive plan. Nothing more, nothing less. Eto na, alam ko na, kilala na kita, Lord. Yan. Panghuli o pang-apat, sige. Ito nga, God deals with our sin seriously. It took Jesus to deal with our sin seriously sa cross. So dapat ganun din tayo, mga kapatid. Kailangan resist tayo sa kasalanan, mga kapatid. Tama po ba? No. Palagan natin, paglabanan natin ang kasalanan at kagalitan natin ang kasalanan. Kasi ito talaga sisira sa buhay natin eh. Tama po ba? Anytime na kapag ka-feeling mo natetempt ka, palaging isipin mo lang yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Tama po ba, mga kapatid? Huwag mo nang subukan. Masisira lang tayo dyan, church. So God deals with our sin seriously. Ayan, panlima. Believers should live in hope, holiness, and obedience. Yan na ba yung huli? Ito maganda. Di ba habang ngayon nalaman na natin nalaman na natin yung unfolded plan of God in history. Di ba sabi ko nga kailangan i-align mo yung buhay mo sa history ni Lord. I-align, i-calibrate mo yung sarili mo para makasabay doon sa history ng Panginoon, doon sa daloy ng history na ginagawa ng Panginoon. So paano gagawin mo? Sabi ko nga, win souls, make disciples, loving God, loving people. And aside from that, eto po, habang ang daming distractions na nangyayari, pagkawasak at pangugulo, distraction, ayan, naguguluhan ka, kapatid, nadidistract tayo sa faith, nadidistract tayo sa faith, we should wait in hope, in holiness, and obedience. Ano yung hope? Kahit pangit ang nangyayari, Lord, meron akong hope. Gaganda pa rin ang buhay ko because of Jesus. Ang ending, happy ending ang history ko. Holiness. Ito nga, mamumuhay ako, Panginoon, ng may kabanalan. It doesn't mean na hindi na tayo nagkakasala, but it means na nag-i-struggle ka na with sin. Nagiging sensitive ka na, pinapalagan mo na, unti-unti mo nang na-overcome yung mga kahinaan mo, kapatid. And obedience, yung bang pagsunod pa rin sa banal na utos ng ating Panginoon. No? So, ganda yung topic natin, mga kapatid. Sana, church, ngayon nalaman mo na yung plano ng Panginoon throughout history. Ikabit mo, i-align mo yung buhay mo sa plano ng ating Panginoon. Sige po, tayo po tumayo, church. Kapatid, kamusta buhay mo? Imagine mo yung sarili mo ngayon. Ano ba yung mga bagay na kinabibisihan mo? Ano ba yung mga bagay na yung bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Next question. Nakakabit ba dyan sa mga bagay na kinabibisihan at pinagkakaabalahan mo ngayon si Lord? Sana, kapatid, i-calibrate mo na ngayon yung buhay mo. I-ayos mo na, i-analyze mo, nga Lord, from now on, Panginoon, babaguhin ko na, Lord, yung course ng aking buhay. Meron akong palagi sinasabi, church, Tandaan ninyo, the path that you are walking right now will establish, will dictate your destiny. Samantalang nagbigay ng Panginoon ng destiny sa atin Si Lord, binigyan niya yung destiny ng sangkatauhan kay Daniel Ang ending ng history, magtatagumpay si Lord. Pero ito ang tanong, yung daanan ba na nilalakaran ng buhay mo ngayon, in line, in accordance, nakakalibrate ba sa takbo ng kasaysayan na nais ng Panginoon sa sangkatauhan? Kung ang pinapagawa ng Panginoon, loving God, loving people, bakit puro hatred tayo? Kung ang pinapagawa ng Panginoon, live a holy life, bakit puro kasalanan tayo? Kung ang pinapagawa ng Panginoon, make disciples, win souls, bakit kung ano-anong nagagawa natin, kapatid? Sana from now on, church,
Lord, kung ito pala ang plano mo, ito ang blueprint mo para sa sangkatauhan, abay, Panginoon, damay ako dyan. Sasama ko ang buhay ko at ang family ko at ang purpose ng buhay ko sa grand plan mo sa sangkatauhan, Panginoon. Kasi ito talaga ang inyong dinesign, Panginoon, para sa akin at sa buong sangkatauhan. Dapat ganun ang mindset natin, mga kapatid. Hindi lang yung nanonood tayo sa balita, nag-aaral tayo ng Book of Prophecy, nagpe-pray ka lang. Dapat may gawin din tayong course of action na nalaman mo na ang kasaysayan ng Panginoon, ang plano niya sa kasaysayan, dapat yung personal history mo, isama mo na rin. No? Lord, sasama ako, Panginoon, kahit mahirap ang buhay. And pangalawa, kapatid, na kahit na gaano kahirap ang buhay, huwag kang mag-alala. Ang ending, si Christ pa rin ang magtatagumpay. Si Lord pa rin. Naalala ko yung sabi ni Efren Bata Reyes sa Patalastas. Sabi niya ganyan sa kanyang kasama, Tol, tayo rin naman na magkikita sa finals. Tama po ba yun, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon sa atin, tayo rin naman na mananalo. Tayo rin na magkikita sa finals. Tayo rin na magse-celebrate sa finals. Kasi it's already decreed and written yung ating mga kasaysayan na kay Lord. Ang tanong ito, alam mo na pala yung destiny mo bakit ka pa dadaan sa ibang daanan? Kung alam mo yung pupuntahan mo, dapat yung pupuntahan mo, guided yung direction ng linalakaran mo ngayon, kapatid. It should be guided, church. Sige po, tayo po yung manalangin. Father, maraming salamat, O Lord, sa pag-reveal, Father, ng inyong unfolded plan para sa amin at para sa buong mundo. Lord, bagamat may kasamang kaguluhan kayong binanggit na mangyayari kay Prophet Daniel, pero Lord, maliit lang yan Konting hassle lang yan sa history Pero Panginoon, ang ending, righteousness, victory over sin, holiness, and goodness ang magtatagumpay, Panginoon, at the end. Father, ngayon, Panginoon, narito kami, Panginoon, bilang iyong mga citizens of your kingdom. Yung iba sa amin, Lord, naguguluhan, nalilito, perplexed, distracted, Panginoon, devastated. Pero salamat dahil ngayong nalaman na namin, Panginoon, na ang ending ng buhay namin is everlasting life. Dapat, Panginoon, we will wait in hope, with holiness, and with obedience sa inyong will, Panginoon. Salamat kay Prophet Daniel that because of him, he prayed for wisdom. And that wisdom, Panginoon, nakaabot pa, O Lord, sa panahon namin. Namamamuhay kaming kagaya ni Prophet Daniel na nananalangin, humihingi ng tawad, may constant connection with you, Panginoon, at patuloy na inaalam ang inyong kalooban. Salamat, O Lord, nawa, Lord, magampanan namin yung aming purpose. Panginoon, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.